panahon, may kakilala po ako dito isa, si Mark ba yun? Amen! Pastor, Deacon Mark po. Deacon Mark. Ilang isa o dalawa yata, nung nagpipreach ako dyan kay Pastor June Tatlong-Malya. Maliit lang po yun, kaya walang problema. Ito, di ba talaga malaki? Ang gawain po sa Viluna ay hindi po talaga ako nag-umpisa sa misis. Paano po nangyayari yun? Minsan, bumisita siya somewhere in Mapagbigay Street. If you are familiar with this area, in Barangay Pinyahan, okay, Mapagbigay Street, bumisita sa kanyang mga kamag-anakan. Mga kapatid, ganito yun. Tayo mga Kristiyano, tayo mga Baptist, lalong-lalo na every time that there's opportunity to share the Word of God, you do it. Yun po ang ginawa ni Mrs. Nag-share siya, bisita lang yun sa kanyang mga kamag-anakan doon. Okay? Merong 4 na audience. At pinabalik ulit siya, naging 8. At pinabalik ulit siya, naging 16. At pinabalik ulit siya, naging 32. Eto na, may problema. Question ang kanyang authority dahil babae. Ang sabi, bakit nangangaral sa amin, Bible study na naman yun eh. Bakit nangangaral ang babaeng ito dito sa amin? Diba, ang mga Baptist ay lalaki lang dapat. Wala po tayong pastora. Okay, so sinabi naman sa akin ni Mrs., sinabi ko naman kay Pastor June, at sinabi naman ni Pastor June kay Pastor Lovely, at si Pastor Lovely ang siyang nagpapadala ng mga manggagawa doon sa lugar na yun. August of 2016 ay bumaba si Pastor June sa Pilipinas at inorganize ito into Mission Church. Sinabi ko, in 2020, i-organize ko into full-fledged church. Ito, itong gawain dyan sa Viluna. Pero ano po nangyari? February and March, pumutok ang pandemya, COVID-19. So, hindi ko natuloy yun. In 2023, sabi ko naman, sige, medyo ano tayo, atras ng konti, saka ulit tayo aatake kapag okay na. In 2023, ay yun ang schedule ko na ma-organize into church ang Iglesia Road. Nagka-problema, nagkaroon po ako ng mild heart attack. Okay? So, ginugol natin ang ating mga oras sa panahon yun. Wala po kami kwanta. Okay? So, sabi sa akin ng aking cardiologist, gugugol ka ng 1 milyon. Saan ko naman sa Hilaga, wala naman ako gano'n. Meron lang ako pantalon. Wala po tayong gano'ng halaga. So, naghanap kami ng second option. Doon po sa Abu Dhabi, meron po akong mga anak-anakan, mga kabaihan. Okay, tawag nila sa akin, tatay. Sabi nila, nasa Pilipinas na siya ngayon. Ewan ko kung kilala mo Mark si Chona. Hindi ko alam, kilala mo. Sabi niya, tatay, puntahan mo si Dr. Charlie Sakian sa Heart Center of the Philippines. He's cardiologist. Siya ang cardiologist ng kapatid ko na operahan din yun. So, take for granted mo na yan. Sometime in June, ay nag-imbita kami sa isang mga speaker namin sa aming evangelistic service. At the same doctor ang kanyang nirekomenda. Dr. Charlie Sakian, Heart Center of the Philippines, cardiologist. Okay? Sa madaling salita, sumugod kami kaagad doon at nagkaroon kami ng pag-uusap at sinabi, malapit si doktor, sobrang stricto at kasongit. Grabe. Tinitsak niya, habang in-interview niya kami mag-asawa, kung talaga ba ay Baptist kami. Baka naman Baptist kami. Yun lang naman ay hinuha ko sa kanya. So, tuloy-tuloy. Napatunayan naman na talaga na tayo ay legit. So, sabi niya, bakit ka nandito? Doc,
magpapatingin kami, we're seeking second opinion patungkol po sa aking kalagayan. Ayon po dyan sa baba, nagpa-angiogram na ako at ang sabi dyan ay meron na po 5 bara ang aking ugat, daluyan papunta sa aking puso. So sabi niya, ganun ba, bakit hindi ka pa nagpapopera? Wala na po kami kwarta doon. Sige, patingin ang angiogram mo. The next clinic office hour, dinala ko yung film ng angiogram ko at nakita niya, ay, ano nga pala, talagang urgent ito, kailangan ka makoperahan ka. Sabi niya, sige, sumulat na agad siya sa kanyang prescription pad. Sabi niya, Dear Malasakit Center. Sumulat siya kaagad, ganito. Sabi niya, dali nyo doon sa Malasakit Center at alam nila ang sasabihin sa inyo. Punta naman kami doon, pila, 1 kilometro ng pila, alam nyo kung biyahe lang Malasakit Center. Pumila kami doon at ang sabi sa amin, okay, ganito ang gawin ninyo para matulungan kayo ng gobyerno. Pumunta kayo sa inyong barangay, humingi kayo ng indigency certificate. Nakahingi naman kayo, nakahingi naman kami. Pero ito ang problema. Pinupunta kami sa City Hall ng Quezon City para magpagawa kami or gumawa ng certificate ng social case study. Kung bakit kailangan kami tulungan ng gobyerno. Okay? Ang problema, may anak ako abroad. Nasa Abu Dhabi ngayon. No, na nagtatrabaho dyan. So, pinagbawalan ko yung anak ko, huwag ka nang tatawag sa akin kasi gusto niya kausapin yung mga doktor eh. Sabi ko, huwag ka nang tumawag dito, baka makompromise ka. Yung, di ba? Yun, hindi na siya tumawag doon. Isa pang problema, yung anak ko nagkatrabaho sa Oracle Philippines. Paano ito mariresulta? Sabi namin, at pangalawa, yung doktor namin ay pribado. Paano ka hihingi ng tulong sa gobyerno? Naka-private doktor ka nga eh. Yan ay nalusudan ni Mrs. No, kasi pinagbawalan ako ng doktor eh. Sabi ng doktor, huwag mong isasama yan si Mr. mo kasi delikado ang lagay yan. Siguro ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon yan. In-stress mo yan eh. Napalimos-pilos ka lang si Mrs. Kasi, alam na, kailangan namin. Yung tanong na yun, sabi ni Mrs. Sir, libre po ang serbisyo ni Doc. At siya po ay kamananampalataya namin. Kaisa namin sa aming pananampalataya, kung kaya libre ang kanyang serbisyo, pati professional fee ay libre. Pumasa kami sa social case study. Ito na operasyon, give me one minute please. Ito na, operation na January 13 in 2024. Natapos ang operasyon, alas 2 na madaling araw, linggo. Okay, pagkatapos nun, ay sinabihan siya ng resident doctor doon sa ICU. Yung heart center pala, wala siyang recovery room. Pagkatapos ng operasyon, diretso ka sa ICU. Mami, huwag mong iiwanan si sir sapagkat delikado po ang kanyang lagay. Nakalimutan niya, linggo pala yun. May worship service doon. Kasi bago ako na-operahan, nakapag-assign na ako in 4 consecutive weeks na mag-i-speak doon sa church sa Biduna. Okay? Nakalawala sa loob niya yun. At ang sabi niya sa akin, pumunta ako kay Doc ulit. Nung pumunta siya kay Doc, sabi niya, Doc, aalis po ako dahil sasamba ako. Nagalit yung doktor. Sobrang galit. Sabi niya, sinigawan siya, binulyawan siya. Ano? Sabi niya gano'n. Alin ba ang pipiliin mo? Yung samba mo sa Diyos mo o yung asawa mo? Knowing Tita Miles, I call my wife Tita. Lahat ng mga kababayan doon sa church, ang tawag ko sa babae Tita. Sabi ni Tita Miles, I call her Tita Miles. Sabi, malumanay na sinagot yung doktor na yun, Tita Miles. Sabi niya, Doc, sas.
hindi ko hindi ko maiwasan, hindi mo emotional. Sabi niya, Dok, sasamba po ako. Sapagat alam ko na yung Diyos na aking sasambahin ay siyang magbabantay sa asawa ko. Pero umalis siya, sabi ng doktor, bahala ka. Ayun. Right there, habang naglalakad, si Mrs. sa labi, gumawa kaagad ng paraan ng Panginoong Diyos. Hinabol siya ng nurse. Mami, sandali lang. Akin na ang accounts mo sa Messenger. Para kahit sumasamba ka, mamomonitor mo ang kalagayan ni Sir. Bihira po yung mangyari sa isang hospital. So para sa amin, it really was a favor on our side na gano'n na nangyari. Billing time. Tapos na yun. By the way, nga pala, yung doc namin na kausap, yung doc na tumingin sa cardio, hindi pala nagbibigay ng pain reliever. Yung nagbibigay. Abay, kinabukasan, binisita ako. Sabi niya, oy, congratulations, pastor. Sabi niya, successful ang operation mo. Now you start exercising. Ay, lang. Ang hiwa ko mula dito hanggang dito, plus meron akong hiwa mula dyan, 3 pulgada. So masakit. Bakit walang pain reliever? Sabi niya, just ignore the pain. Sapagkat kapag nasanay ka dyan, hindi mabuti ang kalalabasan. Kapag na-ignore mo yung pain na yan, masasanay ka rin at gagaling ka rin. Whereas, kapag mapatuloy ka sa pain reliever, baka masira pa ang iba mong mga internal organ. So, just ignore the pain. Madaling salita, ganon, hindi na. Wala tayong magagawa. Yung sabi niya eh. At meron yung exercise na yung sa akin para kasi nag-collapse daw yung ang aming baga. So sabi niya, practice also exercising this, starting this to a certain level. At least maka 1,000 ka. Isang ka na, hindi mo makuha eh. The following day, 200. The following day again, 500. Hindi ko nakuha. Nagalit sa akin yung doktor. Pastor, alam ko, doon sa church ninyo, ikaw ang nasusunod. Pero dito, ako ang sundin mo. Sinunod ko yun. At nagawa ko naman. And the rest was story, naayos naman yun. Billing time, wala kaming pagbayad doon sa kulang-kulang 400,000. Okay? Pumunta si Tita Maris alas 9 ng umaga, inabot siya ng alas 3 sa kaantay. Alas 3:30, pinatawag siya ng sir doon. Sabi niya, Ma'am, marami pang mga ano doon, marami pang mga nangyari doon. Naririnig niya yung iyakan ng mga mahal sa buhay, ng mga pasyente doon. Patay na di umano ang kanilang pasyente. Eto, bakit yung kami pinipwersa na magbayad? Wala kami pambayad. Can we just make a promissory note? Na lang. At yun din ang target ni Mrs. Para makalabas lang kami. Eto na yung sir. Ma'am, pupunta na po kayo sa cashier's office. Magpapirma na kayo para makalabas kayo. Sir, wala po kami pambayad. Pwede ba kaming mag-promissory note na lang? Sabi niya, no. Pupunta ka sa cashier. Magpapirma ka para makalabas ka na lang. Pumunta siya doon. Pinirma ng cashier. Ang nakalagay doon, paid in full by sponsor. Wala kaming alam na sponsor kung sino man yun, but thanks be to God sapagkat inilos niya kung sino man yun na nagbigay ng kulang-kulang 400,000 upang mabuo yung aming last bill na kulang-kulang sa 400,000. Really, masama man siyang tao o kung ano man siya, remember that kahit ang uwak ay ginagamit ng Diyos upang maghatid ng hamburger sa kanyang mga anak. Hamburger! Remember the story of Elijah? Hindi ba? Bread. Utusan niya yun. Sabi mo nga itong karne doon sa katinapay, doon sa aking imo. Now, ito na.
Actually, hindi ko inaasahan ang ganitong kalaking audience. Which is why siguro mali ako sa lesson na aking, pinadala ko kasi ng pastor? Okay. Mali yata ako ng lesson choice. Okay? Pero nandito na ito, so tutuloy-tuloy na natin. Yun po ang isang dahilan kung bakit nangangatok ang aking tuhod at yun ang dahilan kung bakit gusto ko nang mag-back out sapagkat wrong choice yata ang lesson na aking napili. But anyway, mensahe po yan ng Panginoon. Ang mensahe na nais niyang iparating sa atin, tanggapin po natin ang buo sa ating mga puso sapagkat yan ay tiyak po makakabuti sa atin. I am not really a good speaker. Hindi rin po ako magaling na storyteller. Pero tingnan na lang po natin kung ano ang mensahe na nais iparating sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang mensahe po, I must admit na i-share ko na po ito. Wala dito. Bubuti na lang, hindi na kita. Kasi una ko po ito na-share November 10, 2023. No? At pamagat nga po ito is shaking off the snake. Acts chapter 28 in verses 1 to 6. Just listen, makulang po kayo dyan. Basahin ko po yan, verses 1 to 6. Ano po sinasabi ng salita ng Panginoon sa mga verses na yan? In verse 1, ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita. Malta na po ang tawag sa isla na yun. In verse 2, and the barbarous people showed us no little kindness. Very good. Okay? Kahit mga barbaro sila, ay marunong silang maging magpakatao. Lalo pa nga yata tayo, mga Baptista, ay kumain, hindi tayo nagiging makatao sa ating kapwa, mga mananampalataya. Di ba? Ano ba sinasabi? For they kindled a fire and received us everyone because the present rain and because of the cold. In verse 3, and when Paul had gathered a bundle of sticks and laid it on the fire, there came a viper out of the heat and fastened on his hand. Tinuklaw siya nung ahas na magmandag. In verse 4, and when the barbarians saw the venomous beasts hung on his hand, they said among themselves, no doubt this man is a murderer, whom though he had escaped the sea, yet vengeance suffereth not to him. In verse 5, and he shook up the beast into the fire and felt no harm. In verse 6, howbeit they looked when he should have swollen or fallen down dead suddenly, but after they had looked a great while and saw no harm came to him, they changed their minds and said that he was a god. Praise be to God. We're reading of His words. Alam niyo po, si Pablo ay isang tapat na saksi ng Diyos. Aling Panginoong Kristo particularly, nagpapabago sa ating mga buhay. Mula noong nagkaroon siya ng personal encounter on his way to Damascus, okay, nag-iba na ang pananaw ni Pablo, naging mabait na rin ito. Hindi lang siguro, sapagkat nakita natin ang change, ang transformation ni Pablo. From being mamamatay tao, particularly mga Kristiyano, this time siguro ganun na siya kabait. Hanggang sa napunta nga sa Roma, inalay niya ang sarili as a martyr doon. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin ngayon. Iwanan natin yan. Okay? Sa ika-27 kabanata, in chapter 27, about karugtong lang, yung text natin binasa, si Pablo at ang kanyang mga kasamahan ay napasabak sa isang irregular sama ng panahon. Siguro, sigwada, bagyo, unos, hindi natin alam, pero yes, bagyo. Kasi kung titingnan po natin, nakalagay doon, northeast wind yata, Euroclydon, pagkakabanggit doon. No? Correct me if I'm wrong, wala akong problema. No? Yung ating pong memorya ay mahina-hina na. Kaya hinakala ng lahat ng mga crew at mga bilanggong na kasama ni Pablo, sila ay mamamatay na. Pero si Pablo, kakaiba siya. Bakit siya kakaiba? Sa pagkakataon yun, napakita kay Pablo ang isang anghel
at siya'y inaliw at sinabihan siyang ang vapor ay masisira pero walang ni isa mang buhay ang mamamatay. In verse 20, chapter 27, verse 22, 23, and 24 hanggang 25 na ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And now I exhort you to be of good cheer. Referring to Peter na nagsasalita. For there shall be no loss of any man's life among you, but of the sheep. And verse 23, for there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve. And verse 24, saying, fear not, Paul, thou must be brought before Caesar. Ito ang pinangahawakan ni Pablo. Alam niya lahat ng pagdadaanan niya, malalampasan yan. Sapagkat itinangako niya ng Diyos na siya ay haharap kay Caesar. So buo ang kanyang kalooban. Tayo kaya mga kapatid, sa ating buhay espiritual, sa ating buhay kristyano, buo ba ang ating kalooban na anumang pagsubok ang ating kakaharapin, tuloy-tuloy lang tayo, lalo na persecution for us Christians. Hindi natin maiiwasan na kuminsan tayo ay tinutuligsa ng mga tao na kapaligid sa atin. Dito na naman itong mga, ang tawag pa nga minsan sa atin, andito na naman yung mga Jehovah's Witnesses. Narinig nyo na yun? Lalo-lalo na kami, magkakasabay kami sa, sa pamamalakayan, magkakasabay kami, maririnig namin yung mga komentaryo ng ibang tao. Ay, dito na naman yung mga Jehovah's Witnesses yan. Mga walang Diyos yung mga yan. Kalungkot. Pero, kaya po ba namin dumiretso? We're saying that we're Christian and yet, kapag nakaharap tayo sa mga ganitong pagsubok, mga komentaryo, bigla tayong napapaatras. Pues, sa pagkakataon nito, bigyan natin ng matinding paninindigan ng ating pananampalataya na anuman ang ating kakaharapin. Anong napabagat ng mensahe natin ngayon? Save of the sick. Ano ba mga problema na yan? Lumayo kayo sa akin. Ano ba? Saying, fear not, all thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all men that sell thee. In verse 25, wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God is ready to hold. Matindi talaga kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi siya yung, kumbaga, you're serving the Lord by your own convenience time. Hindi siya ganun. Siya ay totoong naglilingkod sa Panginoon na kahit anong problema ang kanyang kakaharapin, he will serve the Lord all his life, even instead of dying. Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God, that it shall be even as it was told me. Another thing in verse 41, and falling into place where two sets meet, they run the ship aground, and the forepart stuck fast and remained unmovable, but the hinder part was broken with the violence of the waves. In verse 42, and the soldiers' counsel was to kill the prisoners, lest any of them should swim out and escape. In verse 43, but the centurion, willing to save Paul, kept them from their purpose, and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea and get to land. And finally, in verse 44, and the rest some of the on boards, and some on broken pieces of the ship, and so it came to pass, they escaped Paul safe to land. Finally, mga kapatid, kahit anong pagsubok ang ating daranasin, kung matapat tayo naglilingkod sa Panginoon, finally, ang sabi nun, all safe to land, we will all safe be in heaven. Hindi mo ba? Hindi tayo mananatili dito. In this world, ang daming kapuluhan. The latest of which is Israel and Iran.
At maraming kaguluhan. Nagpapatunay lang, sabi ng Matthew 24, all these verses, kapag binasa mo yan, masasabi natin doon na malapit na bumalik ang ating Panginoong Kristo. Pero ang tanongin mo katabi mo, nakahanda ka na ba? Amen. Nakahanda ka na ba sa pagbabalik ng Panginoon? Baka hindi, kapatid. So which is why we're telling you, anumang pagsubok natin kakarapin, go. Just shock out that state. Lumayo ka sa akin. Because ako, Diyos lang, aking Panginoong Kristo lang ang siyang aking paglilingkuran. Not you, hindi. Si Pablo at ang kanyang mga samahan sa bapor ay napadpad sa isang isla na kung tawagin, sabi mo nga kanina sa inyo, Malta. May nakalagay pa nga rito map Kasi nung i-presenta ko ito doon sa kung saan nag-share ako ng salita ng Panginoon, may mapa yun kung saan matatagpuan yung Malta. Ito ay makikita sa Mediterranean Sea between Sicily and Africa. Ngayon ay Malta na ang tawag ng isla ito. Sa isla sila ay sinalubong ng mga native doon. Sila din ay kinalinga, offered some aids sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. About 276 of them lahat. Habang ito naman si Pablo ay nag-iipon ng mga panggatong at inilatag doon sa may apoy, bigla na lamang may lumitaw na makamandag na ahas at tinuklaw si Pablo. Ang ahas ay medyo matamlay, malamig umuulan-ulan. Pero nung nainitan, medyo nahimasmasan yung ahas at nagkataon naroon ang kamay siguro ni Pablo at tinuklaw siya at nabitin. At pinagmasdan yun ngayon ng mga tao na nandun. Pero again, si Pablo, mataas ang kanyang paninindigan, pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Mark chapter 16 and verse 18, what the Bible says, ang sabi ng Biblia, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. See that? Pangako ng Panginoon at iyan, the same verse ang pinangahawakan ni Pablo. Kaya ba natin panindigan ito? Di ba? Kapag mayroon ng kunting problema nga lang, medyo nagchat-chatsa na tayo. Di ba? Marunong mag-chatsa dito. Ang bilis natin mag-chatsa, pero si Pablo hindi. Maring sabihin natin, hindi si Pablo yun Bakit? Sino ka ba? Magkapareho lang naman tayo kina si Pablo Nagkakaiba lang siguro tayo dahil buo ang pananampalataya ni Pablo, tayo ay atras kabakte. Napasang topic dahil diba? Iniligtas ng Panginoong Diyos si Pablo. Point number one pala tayo, mga kapatid. Acts 28 and verse 3. Shake off the snake of crisis. Ang mga crisis na kinakarap natin, mga kapatid. Kagaya na nasabi ko, Hoy, lumayas ka dyan. Hindi na kailangan. Pinalimutan ko na. To shake off the state of crisis. Ano po, tinukla si Pablo Mas? Crisis. Talagang real crisis ang kanyang pinakaharap. Ang asa ito ay makamatag na pwedeng pumatay sa kanya. Pero siyempre, dahil sa matapat siya na naglilingkod sa Panginoon, pinanghawakan niya yung ating kaninang verse na nabasa. Ang sabi roon, they shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Pinanghawakan ni Pablo, which is why nalagpasan niya yung krisis na yun. Kapatid, ano mga kinakaharap natin sa mga mag-asawa dyan?
Ano man ang ano man ang kinakaharap natin, ano man ang pinagdadaanan natin, problema sa pamilya, problema sa mga anak, problema sa mga in-laws, problema sa kapitbahay natin, lalo-lalo na sa atin sa Pilipinas. Ang sarap-sarap ng tulog mo, bigla na lang abay, may inis ka eh. Magrereklamo ka pa ba? Noise pollution? Aabot kayo sa Korte Suprema, noise pollution lang? Sige ba? Lalo-lalo ngayon, uso ang panggabi, graveyard ng mga assignments, lalo-lalo na sa call center. Pag matutulog ka pa lang, alas 3 o alas 4 ng madaling araw, eto na, tumitilaok na si Tagdang. Pag tulaok, magigising ka, paano naman yun? Gaano kahaba ang patience natin kapatid? At kung hindi tayo makatagal, anong gagawin natin? Mag-aal sa balutan? Kung hindi kayo kakaharapin natin yun, ikaw kapitbahay ko, masyado ka, usado ka eh. Hindi ganun, kapatid. Remember, na mga Kristiyano tayo. Ano man ang ating ginagawa, inaabangan ng mga taong nakapaligid sa atin, kunting pagkakamali lang natin, natuloy ang Kristiyano. Yung pala, ang ugali ay magaling pa ako. Mas mabait pa yata ako kaysa dyan. Ang aaskat ng mga ugali ng mga yan, Kristiyano din naman. Mali ba? So, ano man ang pinagdadaanan natin? Ngayon, problema sa kabataan. Lalo-lalo na dumating ang millennials. Anong ginagawa nila? Dito lang umpisa ang napakaraming mga experiences. Sila, sa kanilang henerasyon at umpisa yung kapag tinawag ay, teka lang, sa amin noon, kapag tinawag ka, nariyan na. Kapag hindi ka sumagot, ang kasunod doon, tunog ng walis tinting. Okay, you know what? Habang kami ay dumaranas sa ganon, mas lalo namin minamahal ang aming mga magulang. Pero ngayon, mag-aaral sa balutan yan, magsusumbong yan sa human rights. Tatawag yan sa pulis. At kapag tumawag sa pulis, nakurigan ka pa man din Kristiyano, yung pala, minamaltrato mo yung anak mo. Nawala na yung testimony natin, kapatid. Diba? So, please be very, very extra careful sa ating buhay spiritual, sa ating buhay Kristiyano, sapagkat lahat ng tao ay nakapasid sa atin. Diba? Ano ba ang sinasabi natin dito? Point number 2, bilisan natin kasi baka abusuhin naman natin. Pag-abusuhin natin yung mahabang panahon na bibigay sa atin. Okay, next. Kanina, shake off the snake of crisis. Pangalawa, shake off the snake of criticism. Malimit tayo makaranas ng ganito. Magkapatid ito. Di ba? Crisis, criticism, crisis pa rin ito eh. Di ba? Noong pong natuklaw ng si Pablo, lahat ng tao dun sa Venice ngayon ay pinuna siya. Tinuklaw yan. Ngayon bakit? Masamang kriminal yan eh. Remember na sila lahat ay mga kriminal. Kasama na si Pablo doon. Kriminal yan. Siyempre, maliban doon sa mga tripulante ng barko. Pero yung mga preso doon, natural, ang isip ng tao, sila yung mga kriminal. Di ba? Hindi nakaligtas sa bagyo. Pero sa tuklaw naman, mamaya-maya lang, patay na yan. Patay na yan. Pero nagkamali sila. Sapagkat si Pablo pala, may pinanghahawakan. Na kahit tuklaw ng ahas, kahit lasunin ka, hindi siya masisira, hindi siya masasaktan. Sapagkat ang utos sa kanya ng Panginoon, Pablo, pupunta ka sa Roma. Pinanghawakan niyo. Tayo ba, kapag pinangakuan tayo ng Panginoon, punta ka sa langit. Pero, kung minsan, andyan, nagdudumilat ang sinasabi ng Biblia, and yet,
nag-aalala tayo. Teka lang, talaga bang pupunta ako sa langit? Haroy-haroy. Sabi ganun. Diba? Kinsa po mga misyonary. Ay, wah. Kami walay. Walay yung bukas. Pero manit. Maganda palagi ang bukas. Ganun eh. Ay, nakaligtas siya sa karagatan. Nakaligtas siya kay Neptuno, Diyos ng karagatan. Pero pinaparusahan naman siya ni Nemesis na Diyos ng paghukom. Ganun ang mga komentaryo sa kanila. Diba? Ganun tayo kadalas. Ang bilis ng husgahan ng tao sa atin. Kahit kapwa mga Kristiyano, ang bilis natin maghusga sa mga ikinikilos na mga taong nakapaligid sa atin. But if you're a Christian, this after those days, wow, hindi yan ugali, behavior, attitude ng isang totoong mananampalataya. Ugali po yan noong nakaraan na hindi pa po tayo ligtas. Pero ngayon na Kristiyano na tayo, huwag naman. Magbago na tayo at kailan tayo magbabago kung pantay ng ating mga paa? Hindi na pwede. So ngayon pa lang, ipakita na natin sa mga tao na makaligid na sa atin na indeed you're a true Christian. Kahit ano ang criticism nila sa atin, no. Sapagat ako ay Kristiyano. Ang ipinangangaral sa amin, pag-ibig, pagpapakumbaba. Last, sakto siya, pinagkira natin. Haba pa ito eh, pero pinagkira natin. Mahirap lang, baka lang ako manginig ang aking mga tuhod. Number 3, shake off the snake of crisis, shake off the snake of criticism, shake off the snake of cynicism. Ano yun? Pangmutya. Ay, mga Kristiyano, tayo, minsan hindi tayo nakakaligtas na kinuputya din natin ang ating kapwa mananampalataya. Oo naman. Diba? Sino pa ba ang magmamahalan kundi tayo? Hindi mga kapitbahay natin, maging mga mahal natin sa buhay, hindi natin sila makakasama sa langit. Tayo, mga kapwa mananampalataya, ang siyang magsasama-sama doon. And yet, kasama tayo dito, putya dito, putya doon. Hindi ganyan ang sinuro sa atin ng ating Panginoon Kristo. Ang taong ito or ang mga taong yon doon sa panahon na yon ay nag-aantay lang na mangisay si Pablo. Pero hindi siya nangisay. In the end, tinawag si Pablo na Diyos. Pero siyempre hindi natin tatanggapin yun. Ang tinatanggap natin, si Pablo ay isang matapat na lingkod ng Diyos. Hindi po siya Diyos. Of course, referring to small letter G o D. By the way, sa Facebook, sa Reels, sa TikTok, kung naman kayong magpo-post, small letter G, sa Diyos, maliban kung Diyos-Diyosan. Mag-post kayo doon, if possible, capital letter G o D. Huwag natin litin o gawin maliit ang pangalan ng ating Diyos. Because He is everything. He is omnipotent, omniscient, and omnipresent. With that title of our God, He deserved to be called capital letter G, capital letter O, and capital letter D. He is God. Baka nakakalimutan din lang yun. Paalala lang naman yun, baka nakalimutan din. Tanong lang, sa nasabi niyo, sino pa po ba rito kung mahilig ko dyan?
Hanggang ngayon, naroon pa tayo mga tiyawag naman. Diba? Bagos, ang ating sundin ay kung ano ang itinulungan sa atin. Fruit of the Holy Spirit. Galatians chapter 5, in verses 22, 22 or 20. Sige, puntahan na nga po natin. Last verse na lang po ito. So, hindi na matapos eh. Galatians chapter 5, in verse 23. 22. Sorry. Stand corrected sa ito yan. But the fruit of the Spirit is love. Bakit na yung love? Sapagkat kapag mayroon kang love, lahat ng mga sumunod, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against us, there is no law. So, kumbaga, over niya lahat kung ano man ang mga sunod pang fruit of the Spirit. Mahalaga sa lahat ang pag-ibig. The most powerful thing in the whole universe. Love conquers everything. Rise is love, sabi nga natin, panindigan po natin yan. Again, nakakatawa. Nakangiti, kalabitin mo kapatid mo. Sabihin mo, you love me? You love me? Mahal niyo ba yung kapwa mananampalataya ninyo? Or, tindakan lang kayo pagpasok sa loob? Ay, love, love, Hindi naman natin sinasabi na pagpasok niyo sa loob ay mag-akapan tayo ng... Hindi naman yun ang ibig sabihin. But if you can do that, go to the hands. Anong ginagawa ng hands? Wala pong nag-away na hands sa tuwing sila ay magsasambong. Anong ginagawa nila? Peace be with you. It's either peace be with you or magtutong ka lang sila, hindi natin alam. Go to the hands. Hindi po ba? Kayo po ba? Mag-asawa. Gaano nyo kamahal ang bawat isa? Baka naman sa kanyo lang sasabihin na, Mami, love you. Kung kailan malapit na pumantay ang paa. Diba? Kung kailan hirap na, saka mo ibibili ng mga gusto niya. Huwag. Ngayon pa lang ipakita na natin na mahal sila. Mahal natin sila. Kami ni Mrs. Okay? Kami ni Mrs. Ganito. Mama, I love you. And thank you. For what? For always being there for me. Sabihin niyo yan sa katabi ninyo yung asawa. Kailan na yung muling pagkakataon? Kailan na yung muling pagkakataon na sinabi ninyo sa inyong kapartner, mahal na mahal kita? Hindi ba? Ano sabi niyan? Tapos, parang ang hirap i-define eh. Mami, I love you. Parang hindi maramdaman eh. Parang pasalipaw-paw ba? Diba? So, as often as you can, say, I love you. And thank you very much for being there. Hirap sabihin kapag hindi sanay. Sanayan lang yan kapatid. Anyway. Nag-aaway na.
give me 1 minute. Tapos na po tayo. Sa amin, sa bahay, bawal ang away. At kung hindi maiwasan na kami ay nagdidibat ni Mrs., okay, walang nakakaalam doon sa bahay. At kung mayroon kaming problema, look, please, don't get me wrong, nire-resolve namin yan sa kama. Ibig sabihin, ay, ano? Ganun. Ganun. Nag-uusap kayo. Mahal, I'm sorry. Kahit usually ako, mahal, I'm sorry. Hindi ako dapat ka mag-sorry. Hindi ako nga, please, no accept my apology. So, sipuhan, babalik muli sa kung anuman ang relasyon sa normal na pagkakataon. Hindi yung maghapon. Hindi maiiwasan ang pagdibati. Why not? Bakit ba naman? Pero kami sa bahay, pag nagdibati kami ni Mrs., okay, ang referee namin ay Biblia. Pag sinabi ng Biblia na ito yun, period. Huwag ka nang humirit. Period na Biblia na nagsasalita So, sabi nga ng may ko, ihipos ka na Ihipos. Tama na. Tumigil ka na. Kasi Biblia na ang nagsalita. At ito ay salita ng Panginoon. Tapos humihirit ka pa. Ano ka ba naman? Hindi kasi nandito mo. Let's bow our head and pray. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Alam po namin, Panginoon, malaki po ang pagkukulang namin. Subalit ang mga kagaya na tinuro niyo po sa amin, ang mga krisis. Ano ang problema aming kakarapin, Lord, panghawakan namin yung mga salita. Just i-shake lang po namin ang mga problema niyan. At alam po namin, noon pa man ay idineklara niyo na wala po silang bisa laban sa inyong salita. Lord, salamat din po sa pagkakataon na pinagkaloob sa akin ng Iglesia ng Panginoon, lalo po ang kanilang pastor, ang mahal na pastor, Lord, patuloy po silang pagpalain. Kaya palagi, at lalo na po mag-progress ang gawa ng tubig sa lugar na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat din po, Panginoon, sa kakarating kami ng maayos and Eden. As I pray, yung aking mga lalakbay, papunta sa aming kaibigan, makarating po kami din ng maayos, mapayapa, ayon lamang sa inyo. Salamat po sa mga kapatiran sa lugar na ito. Patuloy po silang gabayan, ingatan sa mga trabaho nila. Magamparan po nila ito ayon lamang sa iyong kalimutan. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Ito po ang aking samot na sa Panday. Amen at Amen. Let's all stand up now. And we just have a moment of silence. Just bow your head and close your eyes. Narinig po natin yung dalawang mensahe. I did not expect that the